Walang salitang ipinasok ni Vince sa kanyang silid ng dalawang maleta. "Thanks a lot, Vince." Malubong ang ngiti na yung turan dito. Pero hindi ito gumanti ng ngiti sa kanya. "Galit ka ba?" Nagawa pa niyang itanong dito nang lumabas ito ng silid. "Huwag mo sabihin nagagalit ka dahil iniisip kong medyo lampa ka. Nako, kung kasama ka sa grupo namin, sigurado mas malala pa riyan ang maririnig mo. Bawal naman pikon ka mo." "Aniya? Hindi ako mapapasama sa grupo ninyo." "Anito? Because I know how to act my age." Masungit itong turan. Mukhang nakalimutan nitong bigla ang kanilang naging truce habang sakay sila ng eroplano na magiging magkaibigan muna sila habang nasa cruise. "You know what, Vince? You just know how to have fun. How to enjoy life, no matter how hard the situation is. We're there for each other and we protect and take care of each other. Isang bagay na may pagmamalaki kung mayroon ako. It's like a second family." Kapag minsan kasi, Vince, hindi lang pera, kapangyarihan at karanyagan ang tanging mahalaga sa mundong ito. Because at the end of the day, masarap yung feeling na you get to share your success and unburden your fears and problems to the people that matters to you. Yun ang hindi mababayaran ng pera. Pagkatapos sabihin iyon, ay pumasok na siya sa silid at marahang isinara ang pinto. Ilang sandali pang nakatulala lamang si Vince habang nakatingin sa nakasarang pinto ng silid ni Claudia. Hindi niya alam, pero tila ang lakas ng tama sa kanya na mga sinabing iyon ng dalaga. Pakiramdam niya ay para siyang sinampal. Naman po nang tila nakakaharang na siya sa daan ng iba pang mga pasahero naghahanap ng kanya-kanyang silid, ay nagpa siya siyang pumasok sa kanyang silid. Wala sa loob, na napailing-iling na lang siya na may sara ang pinto. Mula noon hanggang ngayon, ay tanging si Claudia lamang ang nakapagsasalita sa kanya ng ganoon. Hindi man sila madalas makita nito. Tuwing makikita naman sila, ay hindi maaaring hindi ito makakapuntos sa kanya. May sasabihin nito sa kanya na tila makakapagpahinto sa kanya. Dahilan upang mahulog siya sa malalim na pag-isip. Matagal-tagal din bago maalis ang tila spell nitong iyon sa kanya. Ilang beses man niyang sabihin sa kanyang sarili na hindi mahalaga ang anumang sasabihin o opinyon nito tungkol sa kanya, ay kabaligtaran pa rin nito ang nangyayari. He would always think about it every time she had given him a piece of her mind. Weak. Mukha ba siyang mahina? Mukha ba siyang lampa? Marahang ibinaba niya ang bag at lumapit sa salaming naroon sa silid. Pinagbasa niya ang kanyang refleksyon. Claudia was right. May gatla ng kasi sa noo na hindi naman niya napapansin tuwing harap siya sa salamin. Ngayon lamang pagkatapos yung i-emphasize ng dalaga, mukha rin magkaawi ang kanyang mga kilay at nagbumukhang isa manipis na linya ang kanyang mga labi. Mukha na nga ba siyang mas matanda sa kanyang tunay na edad? Wala sa loob, sinubukan niyang ngumiti. Ilang sandali rin siyang nakangiti bago niya na-realize ang kalokohang pinapasok ni Claudia sa kanyang utak. Damn, what are you doing? Inisenturan sa kanyang isip. Sinimulan na niya mag-unpack, hindi niya namalayan. Muli na naman bumalik sa pagkakakunot ang kanyang noo at pagsasalubong ang mga kilay. He knew even from the beginning that going to the cruise with Claudia would not be a good idea. It was crazy. Pero bakit tumuli pa rin siya? Dahil hindi rin naman niya mahanap ang sagot sa kanyang tanong, ay nag-concentrate na lamang siya sa pag-aayos ng kanyang gamit. Nagtataka na si Claudia kung bakit gabi na ay hindi pa rin lumalabas ang silid si Vince. Kanino naglibot-libot siya ay hindi ito sumama. Mamaya na lamang daw ito lalabas. Pero oras na ng buffet dinner. Upang opisyal na i-welcome ang mga guest, ay hindi pa rin nagpapakita si Vince sa kanya. Nang lumabas siya ng kanyang silid, ay nakasuot siya ng formal dress. It was a simple black lace dress. Formal kasi ang dinner na inihanda, kaya na-require ang mga guest na magdamit ng maayos at presentable. Kumatok siya sa silid ni Vince. Wala naman kasi siyang balak na magpunta sa dinner na iyon nang wala man lang siyang kasama. Kaya kahit masungit pa ang kumpanyo niya, ay okay na rin sa kanya.
Nakailang katok na siya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Hindi ka pa rin nakabihis? Gulat na yung bulalas rito. Sumunod siya rito nang bigla agad itong nawala. Nang siya ay makapasok ay nakita niya, diretsong dumapa ito ng kama. My God, Vince! Wala ka bang gagawin sa cruise na to? Kundi matulog ng matulog? Although, hindi naman ito masisisi dahil hindi naman kaila sa kanya na halos wala itong pahinga. May hinalangan siyang tulog manok lang ang kaya nitong gawin. Kaya na magkaroon ng pagkakataon ay heto at tulog ito ng tulog. Naintindihan naman kita kung gusto mo magpahinga eh. Kaya nga, hindi na kita pinilit kanina, di ba? Para makatulog ka at makapag-recharge ka kahit paano. Pero Vince, huwag ka naman puro tulog. Ang dami-daming pwedeng gawin. Kahit dito mismo sa loob ng barko. Alam mo ba, may gym din dito at may spa. Natry ko na nga kanina yung spa. Kaya hindi ka talaga mabobore. Plus marami ka makakahalubilo na iba't ibang personalities. Na sa pag-obserba pa lang sa kanila, hindi ka na maiinip at saka natigil siya sa pagsasalita nang bigla itong tumayo. Dire-diretso ito sa banyo. Automatiko, napasunod naman siya rito. Nakagat niya ang ibabang labi habang nakangwi na makitang sumuka ito. Pero wala namang lumabas sa bibig, kundi puro tubig. Ew, iyak! Naibulala siya. Nang magangat ito ng mukha sa kanya, ay kitang-kita niya ang pamumula niyon. Saka pa lamang niya nakita, napakamiserable ng hitsura nito. Nakayapak lamang ito at suot pa rin ang slack sa suot kanina. Ang puting lang sleeve polo na suot ito kanina na napapatungan ng Amerikana, ngayon ay ilang botones na lamang ang nakapasok sa ohales. What's happening to you? You look like a mess. Aniya, pagkatapos itong pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi siya nito sinagot. Lumabas ito ng CR at nalagpasan siya. Bumalik ulit sa kama at doon ay parang batang bumaluktot. Pati sakong ng mokong, maputi at ang mula-mula. Parang pang baby. Aniya sa sarili. Nang ito ay mapaubo, ay agad siyang lumapit dito. Hoy Vince, okay ka lang ba? Nag-aalangan niyang tanong, sabay kalabit dito. Bumangon naman ang binata at naupo sa gitna ng kama. Pero nakayuko lamang ito habang sapo ng isang kamay ang mukha nito. You're seasick, she said more to herself than to him. Doon pa naman nag-sink in sa kanya kung ano nangyayari dito. Ngayon ka pa lang ba nakasakay ng barko? Aniya, napaupo na sa kama. No. Mahinang tugon nito. Itiniklop nito ang mga tuhod at ipinatong ang ulo roon. Eh bakit? Bakit nakakaganyan ka? Ako, first time ko lang talaga. Pero okay lang naman ako. Nung una, nag-adjust ng konti. Pero okay na. Bakit ikaw? I'm weak, remember? Anito, saglit na nag-angat ang ulo nang sabihin iyon. Naku, masama na nga pakiramdam. Ay may kakayahan para magsuplado. Kakaiba talaga. Alam mo, ikaw, masama na nga ang pakiramdam mo. Ang sungit-sungit mo pa rin. Sabi niya rito. Bakit hindi mo ako kinatok? Bakit hindi mo sinabi sa akin para... What can you do? Hindi nag-aangat ang ulo, tura nito. Hindi na lamang niya pinansin ang pagmamarakulyo nito dahil nakikita naman niya talagang nahihirapan ang lalaki. Eh di natulungan sana kita. Uminom ka na ba ng gamot para dyan? Mayroon nun sa bawat room kasi mayroon sa akin. Wait, ano yung tinungan ang CR? Kumuha siya ng gamot sa medicine cabinet na naroon para matanggal ang hilo at pagsusuka nito. Kumuha siya ng bottled water sa loob ng maliit na ref na naroon at muling lumapit sa binata. Here, drink this. Aniya, kinuha niya at ibinukas ang kamay nito. Na mailagay roon ang gamot at mahawakan nito ang tubig, itinungo niya ang closet ito. Binuksan ang unang drawer. Nakita niya doon, nakalagay ang mga brief nito. Sa pangalawang drawer ay mga panyo at towel. What are you doing with my things? Tanong nito. Tumahimik ka na nga muna, pwede? Aniya, binasari na malabig na tubig ang bimpo at muling lumapit sa binata. Oh,
Pwede ko po ba kayong hawakan? Senyor, baka pati iyon, ipagtakan pa ninyo. Kaya ngayon pa lang, ay humihingi na ako ng permiso. Basta nakatingin lamang ito sa kanya. Marahang ipinunas niya ang bimpo sa mukha nito habang nakaalala ang isa niyang kamay sa likod ng ulo nito. Kapag minsan, hindi naman makakabawas sa pagkatao natin kung hihingi tayo ng tulong. Kasi talaga namang hindi lahat yan ay kaya natin. May mga pagkakataon na kakailanganin natin ng isang tao na gagawa ng isang bagay para sa atin. Sermonya rito, habang marahan itong pinupunasan, ibinaba niya sa lieg nito ang bimpo. She kicked her shoes off at sinampad na niya ang paa sa kama. And it doesn't mean na kapag humingi tayo ng tulong ay mahina na tayo. Actually, doon pa nga nakikita yung pagiging malakas o matapang eh. Kasi kaya mong aminin sa iyong sarili na may mga time na mahina at kailangan mo ng tulong ng iba. Umungal ito. Hindi naman na yung tipo ng ungol na nahihirapan. Bagkos, ay parang nagiginhawahan. Kanina ka pa pala ganyan eh. Na hindi mo malang ipinaalam sa akin. Nandiyan lang naman ako sa kabila. Actually, ilang beses pa nga kitang kinatok eh. Ngayon, ang pinakamatagal na katok ko dahil hindi na ako papayag na hindi mo ako pagbuksan ng pinto. In pala, hirap ka na rito. Gutom na ako kanina pa, kaya kumatok ako ng kumatok dito. Pwede ka namang umalis eh. You don't have to miss the welcome party just because of me. Sigurado, may makikita ka mas okay na kasama roon. Hindi niya masiguro kung totoo yun sa loob nito na umalis na lamang siya at maghanap ng ibang makakasama o paraan nito iyon na simpleng pagpapaawa at paghingi ng atensyon. Bagay na sigurado, hindi nito aaminin. Pupunta nga ako roon, tapos may iwan ko naman ang isip ko sa'yo. Mag-aalala lang ako roon kung okay ka lang ba rito o gumagapang ka na sa sobrang pagkihilo. Wala rin, kaya hayaan mo na. Welcome dinner lang naman iyon. Hindi naman talaga yun ang pinakamahalagang event sa cruise na ito. Yung island hopping ang pinakahihintay ko. Aniya? But you're hungry. Anito? Well, Aniya, hindi malaman kung aaminin iyon o magkukunwari na lang siyang hindi nagugutom. Mayroon naman siyang baon na mga instant noodles at mga tinapay. Yes, I'm hungry. Ikaw ba? I don't think na makakakain ako anytime soon. Baka ilabas ko lang. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? May pagbabago ba naman? Tanong niya rito. Yes, thanks to you. Anito, tila mangingiti na hindi, pinipigil na lamang ang sarili. Lumipat siya ng pwesto at taupo siya sa harap nito. I'm glad to be of help. Nakangiti niyang wika habang nakatitig sa mukha ng binata. Kaya maya pa, ay muli na naman siyang napangiti. What? Anito, kumunot na naman ang noo. Alam mo ikaw, masyado kong suspetsyoso. Hindi napigil ang wika habang hindi pa rin naalis ang ngiti sa mga labi. Akala mo naman, hindi maganda ang iniisip ko tungkol sa'yo. Napapangiti po ako kasi while looking at you now, na parang hinang-hina at magkukulaps na any moment, ay minarealize akong isang bagay. Hindi ito kumibo. Hindi mo man lang ba itatanong ko ano iyon? Aniya, knowing you, you'd tell me anyway. Lalong lumuwang ang kanyang ngiti. She like that. Parang sinabi na rin ito kahit paano ay kilala na siya nito. Hindi ka tuod. Aniya, what? I said, hindi ka tuod. May emosyon ka rin. In nga lang, pinipili mo na huwag iyong ipakita na kahit high and mighty ka pa, tao ka pa rin katulad namin, nahihilo, nasusuka, at parang batang kailangan ng pagkalinga. Dumilim ang mukha nito na animo ay hindi na gustuhan ang kanyang sinabi. Panay weakness ba naman kasi ang kanyang sinabi? Okay lang iyon, no? Ano ka ba? Aniya, sabay tapik sa braso nito ngayon ay nakapatong na sa mga tuhod nito. At least, napatunayan mo sa akin na may pag-asa ka pa. You could still be saved. Claudia, will you please? Pwede nga siguro kita maging kaibigan. Aniyang hindi pinansin ang sinabi nito. Given a different scenario, siguro, kung hindi ka mayaman,
at sobrang talino. O kaya, kung hindi ka mahirap abutin. But then again, we can be friends while we're stuck with each other, can't we? Anyway, okay ka na ba? Pag-iba na yan sa usapan. I think so. Anito? Okay, good. Dito ka lang. Ano yan nagmamadaling bumaba ng kama at nagsuot ng sapatos? Saan ka pupunta? Tanong nito sa tonong biglang nataranta at nag-alala dahil iiwan niya. Why? You're so cute. Vince, Hilario. Ano yan pagkatapos magsuot ng sapatos at tumayo sa harapan nito. It sounded like you don't want me out of your sight. That's a start. Nakangisi niyang turan. Pinamulahan nito ng mukha. Natawa naman siya. Huwag ka mag-alaala. Babalik din ako. At tinungunan niya ang pintuan. Saan ka nga pupunta? Pahabol pa nitong tanong. Kukuha lang ng pagkain. Aba, sayang din iyon. Saglit lang ako. Kukuha ko ng pagkain para sa ating dalawa. Then, we'll have our own little party. Aniya. Pagkatapos ay mabilis ang lumabas ng silid at isinara ang pinto. Kaya naman din niya nasaksihan ang pagsilay ng matamis ng ngiti sa mga labi ng binata. This is so great. Malakas sa tura ni Claudia. Saka mabilis sa tumakbo. Pagkatapos ay huminto palapit sa dagat. They were now in Bahamas. Doon sila mamamalagi ng buong gabi. Parang abandonado ang resort na iyon. Parang hindi pa gaano na-explore na maraming tao. Grabe kang makatakbo, sabi ni Vince na mahabol siya. Dinig niya ang paghingal nito na sumasabay sa kanya sa paghingal din. Pang-apat na araw na iyon ang kanilang paglalayag. Pagkatapos ng pagkihilo nito sa unang araw sa barko, ay naging okay na ang binata. Kaya naman, na-explore na nila ang iba't ibang program at activities na niyo-offer sa barko. Sabay sila nag-gym, sabay rin sila nag-spa. At kahit ayaw nito, napapayag rin niya ang binatang samahan siya sa isang cooking class ng isang celebrity chef ang nag-i-instruct. Pagkatapos ng cooking class na iyon, ay panayang-paninisin nito sa kanya dahil ito lamang ang lalaki doon. May dalawa naman, pero parehong bading ang mga iyon. I wonder kung iniisip ng mga naandoon na bakla rin ako. Ikaw talaga, Claudia. Ipapahamak mo ako eh. Paulit-ulit na reklamo nito, habang siya naman ay tawa ng tawa. Nang unang gabing iyon, na masamang pakaramdam nito, ay lumabas siya upang kumuha ng pagkain. Tinutuon niya ang kanyang sinabi. Nasa loob na lamang ng silid nito, sila magpa-party. Doon nga sila kumain. Habang may background music, nagkwentuhan sila ng nagkwentuhan hanggang sa doon na siya mismo makatulog. Yun yung pagkatapos sila manood ng DVD. Titanic ang kanilang pinanood sa labis sa reklamo ni Vince, pero wala itong nagawa. Nang isa lang niya iyon. Wow, how romantic, no? Ano niya rito? Dumating na sila sa part na sinabi ni Kate Winslet as Rose, kay Leonardo as Jack ang mga katagang, I'm flying, I'm flying. Habang nakalalay rito ang aktor, kahit ilang beses ko nang napanood iyan, kinikilig pa rin ako sa part na iyan. Nakangiti niyang turan. Wala na siyang nararamdamang pagkailang o hiya kay Vince. Habang nakaupo silang pareho sa mahabang couch na naroon, nasa magkabilang dulo sila nakapwesto. You've seen that movie before? Nakakulot ang noong tanong nito. Countless times, aniya, habang hindi pa inaalis ang mga mata sa TV screen. I can't believe you. Mahinang tura nito. Ikaw, napanood mo na ba iyan? Umiling ang lalaki. No. Aniya, no? Not even once? Gulat niyang tanong. Yes. How come? Why? Pupusta ako. Halos lahat ng tao ay napanood na iyan. Tapos ikaw, hindi mo pa napapanood? Hindi makapaniwala niyang turan. I'm not into romantic movies. Anito? Halata naman eh. Mukhang wala kang karomans-romans sa katawan. Bulong pa niya. Ang tanong, ay nakakapanood ka ba ng kahit anong pelikula? You're saying something? Anito? Ha? Wala. Pagkakailan na lamang niya. Bago matapos ang pelikula ay bagsak na siya.
na magising siya. Nasa ibabaw siya ng kama at si Vince na nakahiga sa couch. Yun ang naging simula ng pagiging palagay nila sa isa't isa at hanggang ngayon ay pinapanindigan pa rin nila ang truth silang magiging magkaibigan sila habang nasa krus na iyon.